Good morning. Good morning po. Happy New Year. Ayan. So, mamaya po, pagdating ng alas 12, mamaya po ay may banibagong taon na tayo, 2024. Di ba? So, talagang nakakatuwa po na tayo ay sumapit sa ganitong panahon na 2024 dahil nung dadaan na 2020 ay para bang hindi natin balalagpasan yung 2020. Sa dahilang marami po ang nangyari ng mga bagay na yon, ngayon ay 2024 na. 4 years ago ay puro kaba tayo. Looking forward, natatandaan ko ang preaching pa noon dahil vision, 2020 vision, at yun ay kung natatandaan nyo, ang ating pastor ay nagsalita noon. Looking forward, that's 2019, and then 2020, yun na po yung, we are looking forward to that particular, na 2020, magiging maganda. Dahil perfect vision po yun. Pagka nagpatingin ka sa mata, sinabi siya 2020 ang paningin mo, perfect. Galing, ha? So, until happened yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Tapos para bang yung mga, ang dami po nung ngayon, kaya natatandaan ko yun, daming nangarap nun, ang dami kakasal nun. Dahil 2020, lalo na yung February 0 to 2020. Ngayon naman, ang ganda rin po. Ano nyo ba yun? Ang ganda. Ang sabi ni Pastor kanina, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di ba? Sa iba, sabi taya natin sa loto yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. So, sabi ko nga, itong New Year na ito, nung nasabi sa akin ni Pastor, na ako yung year-ender, parang sabi ko na-pressure ata ako doon dahil usually si Pastor o si Elder nagsasalita. And this is my first time magsalita ng conclusion of year-ender. So sabi ko nga, until naalala ko, when it was mentioned by Elder about Ecclesiastes, I think Elder or Pastor, yung Ecclesiastes chapter 12, remember thy Creator in the days of thy youth. Yun po yung Tapos sa bandang uli, ang inano niya doon, daanan ko lang po yun, sabi niya doon ay, ito lang yun. Sabi niya doon, let us hear the conclusion of the whole matter. Yan. So sabi ko, ito na lang yung mensahe ko. Conclusion of the whole matter. Parang yung gusto ko i-title. Alam niyo, minsan po, pagka kami po ay gumagawa ng mensahe, alam niyo, minsan merong kaming preference. Ito na lang. Nung nakinambasa ko yun, without praying or without anything, nung narinig ko yun, conclusion of the whole matter, ito na lang. And then, nag-ano na ako ng mga bagay-bagay, kung ano sasabihin, I talked to the Lord about the conclusion of the whole matter. Until yesterday, when I was preparing, ayun na nga po yung title ko, The Conclusion of the Whole Matter. Until, binago ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Sabi ko, last minute magbabago. Parang may hirapan ako nito. But again, I struggle with it. But ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw, ako. Sabi niya. So, last night, ay sabi ko, Lord, sige, anong gusto mo? Until, ito po yung naging title, Focus on the eternal things, not on the temporal. Sapagkat yan po yung dulo nung sinabi ni Elder, kung natatandaan nyo, last week. Sabi ko nga sa inyo, in preparation doon sa aking, the conclusion of the whole matter. Pero hindi po yun ang ginawang title ng Panginoon, kung hindi ito yung ginawang title niya sa At nadaanan na ni Elder yan. Actually, Elder in verse 8 to 18, dinaanan na yan. At sabi ko, ay,
tama, ito na yung magiging ng Panginoon, not the Ecclesiastes, but rather, balik ka dun sa Corinthians. Okay, so binalik ako ng Panginoon sa Corinthians to the point na i-focus daw ang mga bagay for 2023 ay 2024, coming 2024, ay ano yung dapat i-focus natin. Ayan. So, when we talk about New Year, yan po yung title natin. Mamaya, dadaanan natin yung binasa natutuwa ko nandiyan si Luis eh. Okay? Siya yung nagbasa. So, ngayon po, New Year, excited or worried? Nag-aalala kayo. Ganyan po ang tao ngayon. Either excited sila for 2024 or nag-aalala. I don't know, itong 2024, ano naman darating sa atin dito for 2024. Ayan. So, mag-aalala ka, mga kapatid, kapag wala ang Panginoon sa'yo. Pero you'll be excited every time darating ang another year sapagkat hindi mo alam ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kung ang Panginoon nasa sa iyo, excited ka. Do you agree with me? Bakit po? May mga pangako ang Diyos na ipinagkakaloob niya sa atin taon-taon. Kaya tayo excited. Okay? Yung pangakong yun, ay kaya tayo excited dahil yung pangako ay pangahawakan natin at alam natin yun ay tutuparin ng Panginoon sa atin. Dahil, sabi nga ng Panginoon, hanggat hindi tayo natatapos o hanggat hindi niya natutupad yung kalooban niya, yung plano niya sa buhay natin, hindi niya tayo lulubayan. Kaya excited ba kayo for 2024? Amen! Huwag kayong maging worried. Ano nung 2024? Baka lalong lumala ang gera. Diba? Alam niyo naman, pagpasok ng 2023, ay hindi natin inaasahan yung nangyari sa Ukraine and Russia. Dapat papasok yan. Naku, tataas ang gasolina, tataas ang lahat ang bilihin. All of these things. Tapos, nangyari pa, mayroong earthquake na nangyari doon sa Turkey. Kung natatandaan yun, tsaka sa Syria. There's a 7.6 magnitude at doon nag-iba yung mga bahay. Naaalala natin. Sabi, maraming taga-Marikina nag-worry about it because of the tinatawag fault line. Sabi nito, baka mangyari sa atin, yun din yung prediction. Pagka mga 7 point something, tapos nakita mo yung mga gumuho sa Turkey, gumuho sa Syria, ang daming na bago pa lang ang taon, February pa lang, ang dami na nag-worry. Hanggang sa bago matapos ang taon, ito, noong October 7, ay napalitaan natin sa Israel. Nagkakagulo, hanggang ngayon nagkakagulo. At para bang wala tayong mapapanghawakan for 2024 na magiging maganda. Pero mga kapatid, hindi dapat tayo ganun. Tayo na anak ng Diyos, hindi tayo nakasandal sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Kung hindi tayo, ang ating pananampalataya ay nakasandal sa Panginoon. Natatandaan niyo yung last preaching ko? Naku, sino kaya nakakatanda? Di ba inano ko yung faith? F-A-I-T-H. Remember? Sabi ng Panginoon ito, for without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11:6. Kaya po kung tayo lalapit sa Panginoon, dapat may pananampalataya tayo. Ngayon, nandito po kayo, nananampalataya ba kayo na ang Panginoon kasama natin? Okay? At tayo nag-worship sa Kanya. Okay? Yung pananampalataya dapat hindi po nawawala sa atin. Ano yung di ba nagkaroon ako ng acronym dun? 3 pa nga yun eh. Naalala ba kayo? Kasi pagka hindi naalala, paano nyo ma-apply sa sarili nyo? Di ba? Ano yung faith? F. For any issues, trust Him. Di ba? Di ba? Natatandaan nyo yun? For any impossible, trust Him.
Yun yung ano yan eh. Impossible ba yung mga bagay na pwede mangyari? Yan. Imposible ba? Pagkatiwalaan natin ng Panginoon. Ano ba magiging issue mo? For any issues, for all issues, tiwala lang sa Diyos. Trust Him. Diba? Walang iba eh. Kaya sa buhay natin ito, mga kapatid, darating ang 2024, dapat excited tayo. Alam nyo, eto, nakalakihan ko po yun, pagka darating ang taon, ngayon pa lang nagpe-prepare na. Ang mahal na po ng prutas. Lalo ng bilog, yung bilog. Alam niyo ba, yan ang kasabihan. Kami noon, ang nanay ko, bibili prutas kahit po hindi naman ganong pero bibili kami. Yung bilog, tanong ko sa mama ko, bakit bilog? Para pera. Yan. Meswerte. Pagdating ng taon, bagong taon, swerte. Nagdahanap nga ako kung may polka dots ngayon eh. Siguro mami magsusuot kayo, di ba? Mami magsusuot. Dati si Kisha naka-polka dots. Sabi ko dati bibiruin ko, Kisha dapat yan, year-ender mo isusuot. Di ba? May polka dots yan eh. Nagsusuot po dati, di ba? Natatawa kayo. Yan naman ang karamihan. Hindi ko pala may polka dots. Meron pala naka-polka dots, sorry ha. Hindi tayo naniniwala dun, okay? Kasi barya yan eh. Ngayon, lapad na dapat. Kanina, susuot ko, sabi ko, kayo susuot ko? May mga lapad ba akong gano'n? Para lapad, para yung pera lapad. Ang dami pong ang daming tinatawag natin pamahiin na maglagay sa lamesa, para ng mga prutas sa bilog, para magiging masagana. Hindi po pwedeng bumili ka, maghahain ka ng manok. Alam niyo ba yon? Pagka, manok. Bawal ang manok pagka New Year's Eve kakain. Sa anong dahilan? Bawal ang manok. Mura po ang manok. Mas mahal ang isda. Mas mahal ang iba. Pwera ang manok. Bakit? Isang kahig, isang tuka. Nung yun, hindi ko maunawaan. Bakit bawal? Anak, darating ang taon, isang kahig, isang tuka tayo. Yan ang mangyayari pagka manok at manok kinain natin. Sabi ko, ano yun? Di ba? Ang daming pamahiin. Di ba? Nakuha niyo yan. Meron ba? Ang pamahiin ganito. Pagdating ng alas 12, anong gagawin? Tatalon. JM, tingin ko, hindi ka tumalon. Hindi ka tumalon. Oo, totoo. Di ba? Natatawa tayo. Pero all of these things, yun yung nakalakihan natin na para bang umaasa tayo sa mga bagay na sabi-sabi. Di ba? Natatawa kayo. Di ba? Sa totoo nun, kahit ako tumalon, sabi mama ko, pagdating alas 12, talon na. Bata pa kami, talon, bakit tatalon? Ako, bata ka, nagtatanong ka na eh. Para lumaki kayo. Ganun pala. Yung kapatid ko, yung si Risa, yung maliit lang, talon nyo, hanggang ngayon po, maliit pa rin. Kaya hindi totoo yun eh. Hindi totoo yun. Kahit magsuot ka ng maraming bilog, kung wala kang Panginoon sa iyo, wala. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi tayo dapat umasa sa ganun. Kailangan merong tayo maraming prutas. Hindi po, na bilog. Hindi po. Ang kailangan ito, sabi nga natin, focus on what? Kung bakit ito ginawa, and ito po binigay na mensahe ng Panginoon sa akin, para tayo maging masagat. Di ba ang tawag po natin, pagka bumabati kayo, binabati nyo? Merry Christmas and a prosperous New Year. Di ba? Masaganang, manigong bagong taon. O masaganang bagong taon. Kaya nga po, yung mga nangyayari na nangyari itong 2023, mo yan, i-analyze mo, ano ba yung nangyari sa magkakaroon ako ng pagbabago for 2024. Ayan. Kaya ngayon, ang ginagawa ng iba, ano nyo ba yan? New Year's resolution. Tapatan tayo mga kapatid. Sino sa inyo dito ang nag-New Year's
Kayo sinungaling. Nasa church kayo. Lahat po ata nag-New Year's resolution. Tama? Totoo lang. Sa totoo lang. Ano yung ano dyan? Ang unang-una ko na ano po dyan, yung regarding sa physical, yung diet. Di ba? Pagdating ng 2024, magda-diet na ako. Ayan. Di ba? Para pumayat na ako. Para maging healthy na ako. Pagdating ng 2024, mag-exercise na ako. Para hindi ako masakitin. Di ba? Ayan. Di ba? Yung sa inyo, marami na naging resolution. Ano nangyari? Huwag niyong tingnan. Huwag niyong tinitingnan niyo eh. Huwag niyong tingnan kung sino yung mga yun. Sapagkat, sabi mo, hanggang ngayon, ganun pa rin ang katawan niya. So, walang nangyari. Sa anong dahilan? May iba naman ang naging New Year's resolution ay about yung relational. Alam niyo yung kuminsan yung relation mo sa iyong pamilya. I will give more time na sa aking mga anak, a quality time for 2020. Hindi na ako gano'ng magiging busy. All of these things para maayos. At lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa na. At yung isa naman ay tinatawag na hindi na ako magiging mainitin ng ulo for 2020. For this year, 2024. Alam niyo, naging ko po yan, nung bago po akong mananampalataya, isa sa mga ko po, ay yung mainitin ng ulo. Isa sa mahirap kong bitawan yun. Pero, alam niyo, pagdating naman sa, papunta muna ako dito bago ko explain kung paano ko po na-overcome yun. Pagdating ngayon, di ba, meron tayong physical issue. Tayo may resolution eh. So natin maging maayos eh. Yung hindi maging maganda, aayos. Resolution. Alamin mo kung ano yung magandang hindi mo nagawa, aayusin mo. Tama? Sa anong dahilan? Kasi gusto mo maging maayos ang year 2024. Ito nangyayari. Ngayon, yung relation with your family, with your friends, sabihan, hindi na ako, sige, by 2024, hindi na ako magchichismis. Kasi maraming marites eh. Okay? Noong 2023, ito, ang dami naging marites at maging silito. Di ba? So ngayon, naging mo yan dahil nakakasira ka sa relasyon. So babaguhin mo na. So relasyon sa kapwa, sa katawan mo, sa kapwa mo, at the same time sa Diyos. Sabi niya, itong year na to, magbibigay na ako ng more time sa Panginoon. Ayan. Sapagkat itong mga bagay na mga nangyari ay hindi naging maayos itong taon na ito. Ngayon, gusto natin ulitin ko, kaya tayo may resolution, gusto natin maging maganda ang year na papasok. Tama po ba? Kaya ka nagkakaroon ng resolution eh. Ngayon, yung pong, sabi nga prosperous New Year. Alam nyo, yan yung bagong taon. O masaganang bagong taon. Alam nyo ba sa Bible, ito po yung last ng preaching ko. Talking about Joshua chapter ayan. Balik ako. Sumobra. Ayan. Ito po yung minention ko last time about, natatandaan nyo yung you talk about faith. Okay? You want your ways to be prosperous 2024? Ito sinabi po ng Biblia. Napakaliwanag. Dito niya lang po makikita sa Bible yung word na prosperous and successful o success. Sabi niya, tingnan niyo po sabi niya, this book of the law, referring to the Bible, the Word of God, yung hawak-hawak niyo mga kapatid, guhitan niyo yan. Yan po ang gawin yung platform o gawin yung pundasyon for 2024. Ano po ang sabi? Sabi niya, this book of the law shall not sabi niya dyan, di ba, pagka nagbabasa ka, mas maganda, nagbabasa ka kasama bibig mo. Your mouth not depart from your mouth, but you shall meditate it day
Sabi ng Panginoon, ay may pangako siya sa akin na pagpapalain niya ako basta as long na ako'y susunod sa Kanya to observe, to do according that is written in it. For then you will make your way prosperous. Kita yung word? Prosperous, and then you will have good success. Sino ba ayaw niyan, mga kapatid? For 2024, gusto nyo bang prosperous ang 2024 nyo? Not only on the material things, mga kapatid. Kasi iniisip natin pagka yung masagana, marami tayong pera niyan. Hindi po ang masagana yung maraming pera. Masagana in the sense na kayo ay masaya sa Panginoon. Remember, when we talk about yung gusto ko happy ka, gusto ng Diyos happy ka eh. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Di ba? Parati niyang inuulit, kung pakasaya ka, ano nangyayari, Lord? Magpakasaya ka, anak. Isipin mo, ang pangako ko sa iyo at hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan po ang ano doon. Tapos, parati natin, ang sikreto ay, ulitin ko, ang sikreto ay this book of the law, the word of God, shall not depart out of thy mouth. You meditate it, internalize it, stick it into your mind, sabi niya, that you may observe to do according that is written on it, to obey what is written on His word. Kailangan po natin yan. For then, ito po yung condition eh. Alam nyo, kada na ang Panginoon may pangako, may kondisyon. Tandaan nyo parati yun. May pangako ako, anak, gawin mo to, mangyayari yan. Pagka hindi mo ginawa, hindi mangyayari. Nakukuha niyo po sinabi ko? Pagka sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ko. And all of these things shall be added unto you. Lord, busy ako eh. Busy ako ngayon eh. Tsaka ka na, Lord. Paano ko idadagdag sa iyo mga bagay na kailangan mo? Sinabi ko nga eh, unahin mo ko. Natatandaan ko tuloy yung babae sa Sarepta. Ito yung babaeng balo. Tama po, yung balo, tama, yung namatayan ng asawa, may isang anak na lang. Pumunta si Elijah. Sabi ng Panginoon, Elijah, pumunta ka doon, at mayroong babae doon, sabihin mo, doon ka kumain. Dahil may tagtuyot po noon eh. Yung babae, sabi niya, nung nagpunta si Elijah, sabi niya, ipaghanda mo ko ng kakain. Sandali po, wala na nga po tagutom eh. Yan po yung nasa Kings. Hindi na po natin nilagay, naalala ko lang. Pero sabi niyo ng babae, ito. Pero dahil sinabi mo, sige, gagawin niya. Pero alam mo, huling hapunan na namin yun. Ng aking anak, pagkatapos na mamamatay na kami. Abay, kung ikaw, paano ko ibibigay yun? Paano ko ibibigay sa lingkod ng Diyos? Tapos kaming anak ko, ito na lang, hatian pa kami, mamamatay na kami. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, dahil sinabi mo, maghanap. Mga kapatid, pagka sumunod ka, walang imposible sa Diyos eh. For any impossible nga eh. Ipagkatiwala mo sa Kanya eh. Alam mo, sumunod, pinaghanda, naluto, kumain sila, pagka meron na naman. Meron na naman. Di ba nakwento ko na sa inyo? Kami sa bahay, yung may lalagyan ng yung lalagyan namin ng bigas, yung lalagyan namin lata, yung ewan ko kung wala na ngayon yun eh. Yung dating lalagyan sa biskwit, yung biskwit, tama, yung biskwit na pag kami, lapasita. Yung po lalagyan namin ng bigas. Ako na makakadaw sa salok, itinushoot ko yun. Dahil mahilig akong mabahay. Shoot. Pagka ngayon, marami pang bigas. Mandami pang bigas. Di ganun to. Pagka tumunog yung, wala na po tayong bigas. Ubus na yung bigas. Di ba? Gumagalaw na yung, naglalaro na yung, doon. Mga kapatid, ang maganda dito, pagka sumunod ka, huwag mo nang isipin, bahala ang Diyos. Nakawa niyo po yun? Ito ang problema po natin. Yung to observe, to do what is written on the word. Tapos, sabi niya, for then your ways will be prosperous. Gusto mo masagana? Anak, sunod ka lang. Ito nga po yung again, balik tayo. Focus on the eternal, not on the temporal. Balik
po ako dun sa sinabi po ni ano dyan. Sabi ni, yung binasa po natin, balikan niyo po yun sa, ang tawag, 2 Corinthians, okay? Balik po kayo doon. Puntahan niyo lang, guhitan niyo po. Ang sabi po dyan, tingnan niyo po sa 2 Corinthians ay sinabi po doon mga bagay na ito. Na ito po, tingnan niyo po, babasahin ko po sa verse 8. Tingnan niyo po, ang verse 8 ng 2 Corinthians ay basahin ko po sa Tagalog. Sabi ni Pablo, sa mga bagay na ito, mga bagay na dumadaan sa buhay niya. Sabi niya, verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. Or we are perplexed, but not despair. Sa Tagalog ko po babasahin para medyo maganda. Maiintindihan natin mas maganda. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin. Yan na tinan nyo Kabi-kabila ang paghihirap. Sabi niya, ngunit di kami nalulupig. Sabi niya, kung minsay nababagabag kami, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Nababagabag, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Nag-aalala, pero every time na mag-aalala, mag-worship na lang ako sa Panginoon. Every time na magkakaroon ka ng anxiety, Lord, I acknowledge you na lang. I acknowledge you as my Lord and my Savior. I know you will never leave me nor forsake me. Kaya po, ganito na lang sila. Sabi, inuusig kami, ngunit hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Look at that. Inuusig na sila, persecuted, but never pinabayaan ng Diyos. Yun ang sinasabi niya dito. Sabi niya pa, napapabaksa kami, ngunit hindi kami natutuluyang napapatay. Yun niya po Bagamat sila ay marami po ang threat sa kanila, pero mga kapatid, hanggang sa pagkakataong ito, pinanghahawakan nila ang mga pangako ng Panginoon sa kanila. At ang sabi nga po, doon sa pagdating sa 16, tinan niyo po yung 16. Puntahan niyo, kaya nga't hindi kami nasisiraan ng loob. O kaya mga kapatid, pag kami mga dumarating ng mga bagay na pagsubok sa mundong ito, huwag kayo masiraan ng loob. Saan ang dahilan? Kasi merong tayong Diyos na parating natatawagan. Tandaan niyo po yun. Huwag na huwag kayo makakalimot doon. Kaya sabi niya dito, 16, kaya nga't hindi kami nasisiraan na loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang ito lumalakas sa aming spiritual o sa aming spirito araw-araw. Mga kapatid, itong katawang ito, hihina. Lalo na mga senior. Dati-dati, alam naman natin, pagtayo lang natin, tayo na tayo ngayon. Pagtatayo, dahan-dahan. Pagkaupo, dahan-dahan. At pag kami pagkakatayo, natatawa yung ibang mga senior. Alam ko, naintindihan ko na po yun. Dati, hindi ko naintindihan yun Dahil yung mga kabataan, natatawa lang, wala lang yan. Okay lang. Pero darating din, tatanda din kayo. Na marirealize nyo, ano ba ito? Ang sakit ng likod ko, di ba? Ang sakit, parang ang sakit ng likod, di ba? Papamasahe ka, di ba? Ang dami ng masakit. Okay? At para bang, ano ba ito, Lord? Ano ba nangyayari? Pag ganito. So, alam nyo, kuminsa, ito, tuloy ko, 17. Ang bahagya at panandaliang kapigati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan na walang hanggan at walang katulad. Yun ang sinasabi. Tingnan niyo, ulitin ko po yun. Sa English, ang sabi niya diyan, for which cause we faint not, but though our outward perish, tayong katawan na to hihina, manghihina tayo, mga kapatid. Pero sabi niya, yet our inward man, yung ating spirito, is renewed day by day. Amen ba yun? Dapat po, kung nanghihina katawan niyo, spirito yung lumalakas. Saan ang dahilan? Yan po nagbibigay sa atin ng motivation to move on. Okay? Tingnan niyo. Until, sabi niya sa verse 17, for our light affliction, yun nga po yun, ang bahagyang panandali, ang kapighatian.
Sandali lang yan. Sabi niya, work it for us more exceedingly eternal weight of glory. Tapos sabi niya, itong kapigatan ito, dinaranas natin ngayon, ay magbubunga. Ano yung bunga niya? Magbubunga ng kagalakan, sabi niya, walang hanggan at walang katulad. Hindi mo pwede ikumpara yung nararanasan mo sa kapigatian sa glory na matatanggap mo sa Panginoon. Alam niyo, ito nga po yung inaano natin na yung si Jim Elliot na nasasabi ni Pastor. Sa baba po, yung ginawa ni Sister Tita Ellie. Kung napapansin niyo po yun, nung nasa baba ko, inano ko po yun, na-mention din ni Pastor. I eternalize it. Sabi ko, oo nga, no? Ito po yung sabi dun sa tingnan niyo po, napakaganda. Again, we focus on eternal things, not on temporal. Tingnan mo niyo po, sabi ni Jim Elliot, sabi niya dyan, he is no fool to give, sabi niya, who gives what he cannot keep. Okay. Sabi niya, hindi raw ito kamangmangan, o kabaliwan, pagka ibibigay ko something na hindi ko naman madadala, at hindi ko maitatago. Sabi niya, to gain what I cannot lose. To gain something I cannot lose. Ano yun? Yun yung eternal things na maaaring mga bagay dito mawawala. Si Job doon nawala ang mga bagay sa kanya. Hindi kailanman si Job na sinisi ang Diyos sa mga bagay na nangyayari. Mga kapatid, sabi niya, hindi ito kamangmangan. Hindi ito kabaliwan. Para yung mga bagay, Lord, nawala man ito. I continue to praise you, Lord. Dahil ito magsisilbing daan sa akin para lumago ang aking pananampalataya. Ayan, sabi nga maaring iba sa atin po, mga kapatid. Yan, pinapepray natin. Siyempre, si Clarice, si Deacon Al, si Glenn, di ba? Kung minsan tatanong mo, ano nangyayari? Ba't nangyayari ito? Pero, yung bagay na nangyayari, i-convert mo, Lord. I continue to praise you in spite of these things that's happening to me. Pupurihin pa rin kita. Alam mo, ang Diyos, tuwan-tuwa po sa ganung puso eh. Yung bang wala ka na, dapa ka na, at wala ka nang aasahan, kundi siya, patuloy ka pa rin sa Panginoon. Sapagkat, ito po ang maganda doon dahil hindi po siya nakatingin. Kaya nga, ang paningin namin, sa verse 18, ito hatin ninyo po. Kaya nga, ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Kung ikaw ay nagbubuhos ka nakatingin, huwag mong tingnan ng mga bagay na nangyayari. Maghihinaan ka ng loob. Ngunit, sabi niya dito, verse 18 na po ako. Sabi niya, at hindi sa mga bagay na nakita, sapagkat panandalian lamang ang bagay na nakita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi mo nakikita. Amen? Yun po dapat panghawakan nyo. Yun ang dapat natin panghawakan. Alam nyo, ito po si, ang tawag dito? Si Moses. Nawawala po ako, sorry. Si Moses po, ay gusto ko pong sa inyo. Ito si Moses. When talk about faith, isa si Moses na kung saan ay talagang hinubog ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Tandaan nyo, noong time na yun, akala niya siya yung anak ng kapatid ni Pharaoh at siya na yung next in line kay Pharaoh. Ang tinalaman niya, Hebrew siya. Ano nangyari? Ayan. Basahin po natin. Tingnan niyo po sa liwanag ng salita ng Panginoon, sabi niya, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Iniwan niyo, alam niyo yung story niyan, di ba? Nalaman sandali, hindi ako isang Egyptian, Hebrew ako. Sabi niya, he refused, choosing, look at the word po, namimili po tayo. Sa buhay natin to, pipiliin kayo, mga kapatid. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. After ito yun Sa mundong ito
Ito mabigat, may ano kang kaaway. Oh, panandalian, ang sabi niya dyan, choosing rather to suffer affliction with the people of God to enjoy the pleasure or the passing pleasures of sin. Pwede namang hindi niya na sinabi yun eh. Dala, maghihirap ako rito eh. Kung iisipin niya lang ang sarili niya, maghihirap ako rito. This is just temporal. Mamamatay at mamamatay si Moses. Alam niya yun. Pero, choosing rather, he chose rather, ano yung pinili niya? To suffer affliction. Di bali ako mag-suffer. Masunod ko lamang ang Panginoon at hindi ako magkasala. Tingnan niyo po. Tingnan niyo, tuloy po natin ang basa. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Nakita niyo po yun? Yung reproach greater riches than the treasure in Egypt. Sabi niya, sandali, may treasure ang Egypt? Nakapokus ako dun sa treasure ko in heaven eh. Remember, where your heart is, where your treasure is, there your heart will be also. Di ba sinabi ng Panginoon yan? O nasaan ang puso mo? Puso mo ba? Nasaan? Nasaan ang puso mo? Nandito ba sa mundong ito? Nandito puso mo. Mula sa Panginoon, masusunod ang Panginoon. Kaya nga, sabi niya, you cannot serve God and money. Di ba? So, tuloy po natin. By faith, sabi po dyan, by faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endures as seeing him who is invisible. Di siya natakot sa hari, sa Pharaoh, but rather, siya ay tinitingnan niya ang Diyos. Alam na po natin ang nangyari. Tuloy natin ang 27. Yan na po. Yan na tapos sa, by faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endures seeing him who is invisible. Sino yung nakikita ni Moses? Hindi si Pharaoh eh. Ang Diyos na tumawag sa akin. Ang Diyos na kinatagpo ako doon sa burning bush. Ang Diyos na nangako sa akin, I will be with you, Moses. Ano yung hawak mo? Lord, tungkod eh. Sa tungkod na yan, ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Alam na po natin yung nangyari. Nakalaya po sila. Nakatawid sila sa Red Sea. Nahati ang dagat. Mga imposibleng bagay na hindi akalain ni Moses. Hanggang ngayon po, nung pinapanood ko YouTube, at sinasabi na tabunan yung mga chariots sa Pharaoh, mga kapatid, sa Red Sea, that is true. Pinatutuhanan yan, hindi katang-isip lamang yan na nahati ang dagat. Talaga pong pinatotohanan na mayroong mga chariots o Pharaoh doon sa ilalim na natabunan. Saan ang dahilan? Sumunod si Moses sa Panginoon. Hindi nakita si Pharaoh. Pero tandaan nyo, buhay ang katapat. Diba? Buhay ang katapat. Kaya sabi, ano sasabihin ko? Sabihin mo ako nga, tumingin ka sa akin, huwag kang tumingin sa iba. Kaya po ang kabayo may ganun eh. Diba? Kasi pagka tumingin sa iba, hindi mapupunta doon sa anuhan. Kailangan din, ganun tayo. Nakafocus sa Panginoon. Tuloy po natin. Ito po yung, kaya alam nyo, kung minsan po, gumagawa tayo ng resolution, we have to realize may mga bagay na nangyari, hindi po maganda. Ngayon, yung pagka sumusunod ka sa Panginoon, kahit ano mangyari, kapit lang. Pero mga kapatid, meron tayong tinasawag na self-inflicted. Yung tayo may kagagawan kung bakit nangyayari sa atin ng mga bagay. Nataano nyo ba yun? Kanina po sinabi na, choosing what? Affliction. Pinili niya yun. Pinili niya, sumunod sa Panginoon kahit na mahihirapan siya. Di ba, nakuha nyo po? May pagpiling gagawin. Ngayon, sa ating pagpili, ito yung problema. Kung minsan, pagka tayo gagawa ng resolution, ano yung nangyari na hindi na natin gagawin muli? Kasi pagka ginawa mo uli, mangyayari uli yun. Ano nyo ba yun? Pagka ginawa nyo uli, yung mga bagay na hindi nyo dapat gawin, mangyayari uli sa inyo yung mga bagay na ayaw nyo mangyari. Ano yung tatandaan ko tuloy sa Albert Einstein?
Alam mo, sabi ni Albert Einstein, sabi niya, insanity, ano insanity? Elder? Kasiraan ng ulo. Insanity. Insane. Tama po, maano sa Tagalog, ano? Yung nasira na yung bait mo. Ito raw yung insanity. Sabi ni Albert Einstein po ito, ha? Kilala naman natin. Sabi niya, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results. Nakuha niyo po yun? Tingnan, sabi niya, si Albert Einstein, ang kabaliwan daw, ay ginagawa mo ang mga bagay paulit-ulit, in-expect mo, may iba resulta. Paano mangyayari yun? Kung paulit-ulit, ito experiment ko, ito, ganito, dapat ano resulta nyo. Yun din ang ginawa mo eh. Kaya parating uulit at uulit, yung mangyayari nyo, huwag kang mag-isip na hindi mauulit. Kasi insanity nga yun. Inuulit mo. Umiisip ka, hindi naman siguro, pagka ito, maintindihan naman ako ng Diyos. Ginawa mo na dati. Nagka-problema ka eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Tuloy, ano po natin doon. So, ito po yung una kong puntos. Sabi niya, patay, unang puntos pa lang yan. Ito yung una kong puntos. Sabi niya, realize what went wrong. Ano po ang nangyari? Bakit nagkakaganito tayo? Analyze nyo, ano nangyari? Di ba pagka nagpapatingin ka sa doktor, kamusta? Anong nararamdaman mo? Ito po, masakit ang ulo ko eh. Ano bang nangyari? Parati ka bang puyat? Na-analyze ng doktor. Analyze niya. And then you realize na, ang talas ko pong puyat. Stress na stress po ako. Dahil doon, ito yung iniisip mo na, ano ba yung bagay kung dapat hindi ginawa? Ito pala, you analyze, you realize, realize ka, what went wrong. Alam niyo sa Bible, meron po ito sa Hagay. Tingnan niyo po sa Hagay. Sa Hagay, yung Old Testament po yan. Take note of this. Kasi ito rin po yung isang bagay na nag-trigger po sa akin talaga ng, Lord, I know, kailangan kitang unahin. Kailangan ko sumunod sa iyo. Tingnan niyo, now this is what the Lord Almighty says. Give careful, sabi niya, to your thoughts and your ways. Give careful. Yung iba dyan, consider your thoughts to your ways. Yung consider your ways. Ano yung ginagawa mo? Sabi ng Panginoon ito, you have planted much, nagtanim ka, pero kakaunti lang inani mo. Sabi niya, kumakain ka, pero hindi ka nagkakaroon ng, term natin, kabusugan. Kaya tumataba ka. Kung magsano, kain ka ng kain para hindi ka nabubusog. Alam mo yung sikreto para hindi ka tumaba? Huwag kang kakain pagka hindi ka gutom. Pero ang problema ito, kumakain, pero parang hindi nabubusog. Kain ng kain. Sabi niya, umiinom ka, pero hindi ka napupuno, hindi na yung pagkauhaw. Tapos sabi niya, you put your clothes, pero hindi ka naiinitan. Kahit may damit ka, napanlamig. Tapos, eto malupit. Ito isang bagay, alam niyo, itong bagay na ito, ang medyo nag-ano sa akin eh. Gumising sa akin. Ano yung bagay na yun? Ito. Nangyari po sa akin to. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Kumikita ka, nilalagay mo yung pera, alam mo butas ang bulsa mo, nilalagay mo. Di ba kamangmangan yun? Alam mo na eh. Ano nangyari? Ba't sinabi ng Diyos to? Tandaan nyo, nagsasalita po ang Diyos. Tapos sabi niya, nilamantayin natin. Ayaw na. Ayun. Yan, sumobra. Balik natin. Yan. Again, this is what the Lord Almighty says.
Give careful thoughts to your ways. Isipin nyo, ginagawa nyo. Ano ginagawa nyo? Ito yung ginagawa niya. Ito yung ginagawa. Go up to the mountain and bring down timber, sabi niya dyan, and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Tuloy mo. Tingnan nyo, ano po yung problema? Ang problema, yung bahay ng Panginoon, wala. Pinababayaan nila. Ayan. Alam niyo, nasabi ko nga kay elder noon, itong church natin, alam niyo naman galing to sa garahe. Alam niyo po yan. At nangyari nga, nung nagkakakwentuhan kami ni elder, nagkaroon ng ano rito eh. Ito yung isa na-share ko. Kung natatandaan ni Ate Lily, yan po ay kliyente ko sa bangko. At kasi nung nagbi-build ang church din po namin, hindi po mayaman ang church namin, Maranatha International Baptist Church, ay alam nyo, ibinaksak lang na gano'n. Tapos, ano tawag doon? Lupa lang. Wala kaming kisame. Ang init pagka nagsiservice. Hanggang sa ipinreach ito ni pastor sa amin. Samantalang kami, bahay namin, bahay ng mga miyembro, hindi hinahayaang walang kisame, may kisame kasi mainit. Pero kami, hinahayaan namin, every Sunday, nagsiserve kami, paypay kami ng paypay. Yung electric pan, dami electric pan, binubuga, init din. Ngayon, pinisinare sa amin ni pastor to, ang the late Pastor Orara. Sabi niya, you go up to the mountain and bring timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, saith the Lord. Tapos sabi niya ito, you expected much, but see, it turns out to be little. In-expect nyo, dami kong kitain eh. Pero ba't ganun, Lord? Ano nyo nung dati, nagkaroon po ng alam ko dito may mga sacrificial giving ang ginawa. Isa nga po dito ay yung kayo ay ano tawag dito? Garage sale. Nag-garage sale po dito. Doon sa may museo, nakabili pa po ako noon ng timbangan. May mga binili po ako noon. Nakakatuwa naman ito. Pero yun po, ang purpose nila is to build ito kasi ito po, nako, nung may picture nga ito nung anniversary, dinaanan ko to, na sabi ko kay, sinare ko rin yung message sa akin. Sinare ko rin sa kanila, kay Ate Lily. And I think, tapos nagkaroon na ng mga project. Isa nga po sa mga naging project doon, ay nagkaroon ng service, kung saan ay sacrificial dinner ata, sacrificial dinner, na merong amount, yung parang ticket, tapos ang kakainin lang namin goto. Hindi ko na alam kung magkano pero goto kailan. Ang tagal ng preaching ni Pastor Orara. Opo, yan natatandaan din ni Elder. Eto na. Kasi galing po kami sa church din noon, pumunta kami dito, na late na. Tapos ang haba pa ng preaching na. Gutom na kami. Sabi, gutom na kami pa ni Pastor. Kami nagugutom na. Kumanta po kami, kumakanta po na kami ng choir noon eh. Alam niyo, nung time na yun, nung natapos na po yung preaching, kakain na kami. Naku, pagkaano namin, kala ko guto, ba't kakanin na to? Ganyan, natatawa na pa kami, alam na yun. Hindi ko po makalimutan yun. Saan ang dahilan? Kasi wala pa po itong second floor na to, nasa baba kami. Wala. Hindi po maganda, you will not appreciate yung baba. Para lang, inayos lang, ayos lang, ganun lang. Pero, kailangan magsumikap. Kaya ngayon, ito yung naging mensahe, ito yung naging challenge. Kaya nung nabalik ako na ganito na, sabi ko kay Ate Lily, praise the Lord. Amen. Wala pong foreign support ito. Pero ang sinabi ko lang, yung mga taong tumulong, yung mga taong nagbigay sa Panginoon, na iniisip ang gawain ng Panginoon, tinan niyo po, pinagpala. Buhay na pa to, hindi na para sabihin, siya po yun. Pinagpala sila. Tunay ba ang salita ng Panginoon? Gusto niyo bang pagpalain kayo? Unahin niyo ko. Ang problema, hindi inuuna niyo sarili niyo. Sabi niya dito, you expected much, but see, it turns out to be little. Kakaunti. Kahit in-expect niyo marami for 2024.
but what you brought home, I will blow away. Yung pagpapala, hinihipan ng Diyos. Lumawala, dapat sa inyo. Sabi niya, why? Declares the Lord Almighty, because of my house, which remain ruined, while each of you is busy with your own home or with your own house. Nakita nyo, ito yung nagiging problema. Mga kapatid, for 2024, may this be your stand. I will first give my life, my service, my all to God. Natatandaan nyo to How to Be Glad? GL80, hindi na po para i-mention uli sa inyo yun. Pero yung pong tinan nyo, sabi ng Panginoon po nagsasalita, why? Bakit? Sabi ng Panginoon, ang sabi niya, because of my house which remain ruined, while each of you busy with your own house. Pinabayaan. Inaasahan nyo pagpapalain ko kayo? Saan ba galing ang lakas nyo? Saan ba galing talino nyo? Saan ba galing ang lahat ng bagay na tinatamasahan nyo? Hindi ba sa Diyos? Bakit pagka maglilingkod, hirap na hirap tayo maglingkod? Bakit ko magbibigay, Lord? Tsaka na ako magbibigay, Lord. Walang-wala pa eh. Lalong hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Kasi sa kayo nakatingin, sa magagawa nyo, hindi sa magagawa ng Diyos. Tama po ba? Nakita nyo po yung liwanag ng salita ng Diyos dito? O yan po yung tingnan nyo po yung verse 10. Tingnan nyo po. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crop. Wow! Dahil sa inyo. Ito po mabigat doon. Ngayon, ituloy po natin, as we realize and consider our ways, mga kapatid, may mga bagay na dapat nating baguhin. Resolution nga eh. Okay? Resolution eh. Kapatid, pasensya na kayo ha. Tuloy na natin ito. Actually, sabi ko nga sa Lord, ang haman to, dapat may part 2 na lang siguro. Pero mga kapatid, year ender naman eh. Last preaching na lang eh. Pwede bang ituloy na natin? At hindi ko naputulin dito? At para panibagong meron tayong panghahawakan for 2024. Tingnan niyo po, ito, isabihin ko lang po. Alam nyo, nung time na ako po'y bumisita sa ospital, at even to the point of, nandun po siya nakaratay at binisita ko. Ito lang ang niya. Pamasaya, yun po sabi niya. Sabi niya, Deacon, promise makalabas lang ako ng ospital. Maglilingkod na ako sa Panginoon. Sabi ko, kailangan pa bang mangyari? Sa loob ko, kailangan pa bang mangyari yan? Nagpray ko po siya. Iyak. Pero may mga bagay na, alam mo, sabi niya kasi, di ko, wala eh. Pati linggo nagtatrabaho eh. Wala eh. Pero paano ngayon? Nasa ospital siya. Nakapagtatrabaho ba? Hindi. Paano? Ilang beses ni ayaw pumunta. Di ko kailangan eh. Wala kaming kakanin. Saan ka umasa? Sa lakas mo? Paano ngayon? Kinuha ng Diyos yung lakas mo. Ano sabi, Lord? Pagkalingin mo lang ako. Lilingkod na ako. Hindi na ako mawawala pagka Sunday. Kailangan pa bang mangyari yun? Tsaka mo lang ma-realize na Diyos lang ang kailangan mo. Isipin niyo po, papasok ang year 2024, sa kayo aasa. Sa lakas niyo, huwag niyo asahan. Pwedeng mawala yan. Saan niyo aasa? Pera niyo, hindi maasahan ng pera. Kahit anong gawin ng pera niyo, 2020, di ba? Nakita niyo na yan. Kahit ang daming pera na mamatay. Pagpapalitan mo, kayamanan niya, mabuhay lang ang pamilya niya, o yung asawa niya, namatay pa rin. Saan ang pangawa niyo? Tingnan niyo po, pasensya na kayo,
Ano lang po ako dahil nung nakausap ko tong kapatid na ito, naawa po ako dahil pwede naman hindi mangyari sa kanya yun eh. Pero kahit anong paalala, kung minsan, tayo po paalala lang eh. Paalala, parang sinasabi ng Panginoon, sige, wala kang magagawa kundi paalalahanan. Pag kami nangyari, sasabihin ganun. Makalabas lang po ako dito. Yun ang hulingan niya pagkatapos namin mag-pray. Maglilingkod na po ako sa Panginoon. Hindi ko hayaan na wala ako ng Sunday. Doon niya lang na-realize yun. No. Ako po tutuloy ko na po yung pero nasabi ko lang po yun, doon niyo lang makikita. Tapos, meron po ako nakausap din dati. Sabi niya, hindi ko talaga maano yung paninigarilyo ko, tsaka yung pag-inom ko eh. Nahirapan daw siya. Pero nung sinabi ng doktor, punta siya sa doktor, pagka hindi mo tinigilan niya, mamamatay ka. Nung sabi sa akin, sabi niya, alam mo, hindi pala totoo yung sinabi ko. Pagka pala kamatayan na pinag-uusapan, kinabukasan, nung sinabi sa akin ng doktor, nagbago ko. Binitawan ko na yung paninigarilyo ko. Saan dahilan? Alam niya, mamamatay siya. Sabi niya sa akin, di ba totoo? Pero kung hindi ka mamamatay, tutuloy mo. Pero sinabi ng doktor, pagka di ko tingilan, mamamatay ako. Ikli ang buhay, hindi tatagal ang buhay ko. Tingnan mo, kailangan pa ba mangyari yun? Di ba, mga kapatid? O tuloy po natin at after realizing what went wrong, ito mga kapatid, isipin niyo po, lilipas ang taong ito, isipin niyo, ano nangyari ng 2023 na hindi ko na dapat gawin? Kaya pala ganito ang pagpapala sa atin. Walang ganong pagpapala, kakaunti. Tuloy po natin. Tapos, ayan. Ito po yung gusto kong ibigay sa inyo. Isipin po natin na we have to remember God. Alam nyo, punta po ako doon ito po yung sa prodigal son. Alam niyo na po yung kwento sa prodigal son. Medyo bibilisan ko na lang. Sa prodigal son, ang kwento po niyan, sa ibang hindi nakakaalam, merong anak na sabi doon sa tatay, Tay, ayoko na sa'yo. Kala na yung pera ko. Yung parte ng kayamanan ko, ako na, ayoko na dito. Ayan po, siya, naglustay-lustay. Ito po yung part na ng nilustay niyo yung pera ng tatay niya, umalis siya, kasi ayaw niya sa tatay niya. Gusto niya maging malaya. Sabi po dito, but when he had spent, ito na po yung verse 11 pa po yan eh. Pero para mabilis na lang po tayo, but when we had spent all, there rose a severe famine in that land. Diba sabi kanina ng Panginoon, kaya kuminsan, pinipigil ng Diyos ang pagpapala dahil sa inyo. Nakakuha niyo po yun? Kaya pinipigil ng Diyos. Tingnan, nung kung saan pumunta yung prodigal son, mga kapatid, nagkaroon ng severe famine in that land. And he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of the country and he sent him into the field to feed wine. Pero nyo, mayaman po ito, umalis sa tatay, nagpakasaya, nilustay ang pera, akala niya mabubuhay siya. Ano nangyari? Ito na po, nagkaroon po ng famine. At doon sa kanyang pagpunta, ito na po. And when he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Wow! Mga kapatid, wala na talagang makain. Yung pagkain na ng baboy, kinakain niya na. Nung kalagayan niya sa tatay niya, maayos ang tatay niya. Kaya nga nung time na but when he came to himself, ito yung maging natin. Pagka tayo po nabubuhay, ma-realize mo, maalala mo ang Diyos, came to himself. Lord, he said, how many of my father's hired servants have bread and enough to spare and I perish with hunger? Naalala niyo yung tatay niya. Ako naghihirap dito, samantalang ang dami naming servants. Ayaman ang tatay niya, kumakain na mais. Ako kumakain na ng pagkain ng baboy. Gusto ba ng tatay yung mangyari sa anak niya? Ay, patanungin ko, gusto ba nung tatay, nung prodigal son na ito, na mangyari sa kanya, nangyayari ngayon sa kanya? Ayaw. Sino po may kagagawa nito? Di siya, pinili niya na lumayo
Ayaw naman ng tatay eh. Oh, ayan po nangyari. So, sabi, ito po yung gustong guhitan nyo, but when he came to himself, Luke 15:14-17, guhitan nyo po yan. Naalala niya, yan. He remember God. Tapos, tuloy po natin. Sorry. Balik po ako. Ang ano po dyan, ay naalala niya ang kanyang tatay. Again, sabi natin, focus, tapos na ba yun? Sali lang po. Anyway, again, focus on internal things, not on the temporal. Hindi lang po na meron po akong nasa likod pa mo but yung number 2, wala na po dyan. Ito po yung number 3. Una, we have to realize what went wrong. Number 2, we have to remember God. Alalahanin niyo ang Diyos. Number 3, return and repent. Ayan. So sa return and repent, alam niyo, nung verse 18 po ng Luke, ay bumalik siya at sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko. Verse 18, balik na lang ako sa tatay ko. Kahit na na lang ako, mag-servant niya, babalik na lang ako sa tatay to. Pagsisisi na lang ako, hingi ako ng tawad sa kanya. Nakita nyo? Alam niya, nagawa niya pagkakamali. Balik na lang sa tatay. Bakit? Sa dahilan na may nangyayari sa buhay niya. And then, number 4, ito yung he recognized God. Ito yung verse 20, Luke 15:20. Madaliin ko na lang po ito Luke 15:20. Ang sabi po dyan, yan. Buksan niyo po sa Luke 15:20. Para po. Ang sabi po dyan, when he got up and went to his father, but while he was still sabi niya, long way off, his father saw him and was filled with compassion for him, and he ran to his son and threw his arm around him and kissed him. Ano po yung gusto kong sa inyo dito? When he recognized God, mga kapatid, niyakap naiyakap siya ng Panginoon. Alam niya, wala na nga pero nung hindi na nga niya inaasahan niya, sisermonan siya ng tatay niya. Pero mga kapatid, ito, pagka tayo po ay anuman na naging kasalanan natin sa Panginoon, manumbalik lang tayo sa Kanya. Walang sumbat na maririnig kayo. Bagamat yayakapin na lang kayo, katuwaan niya na numbalik kayo. Kailangan natin, we have to recognize Him na apart from Him, we can do nothing. Dahil sabi po sa John chapter 15, verse 5-7, mga kapatid, ito po yung sinabi, apart from me, you can do nothing. Ayan, you recognize God. Apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Pero alam nyo ba, pagka tayo, again, saan po yun? John chapter 15, verse 5-7. Yan. So, kunin nyo na lang po yun, verse 5-7. And, ito po yung gusto kong ibigyan ng diin doon. Apart from the Lord, wala po kayong magagawa. Apart from Him, you can do nothing. Pero ano po sabi sa verse 7? Pwede bang guhitan nyo yan? Puntahan lang natin. John, nandyan lang yan. 15. Guhitan nyo po yan. At ayun na napakagandang pangako. Isang pangako na kung saan ay mapapanghawakan natin, na sabi po dito, but I am the vine, ye are the branches. Sabi niya, tingnan po he that abide in me and I in him, the same forth much fruit, bring it forth much fruit. For without me, you can do nothing. Maliwanag po, nakita nyo ba? Nakita nyo? Guhitan nyo po yan. Dalawang bagay po yan. Gusto nyo ba maging mabunga 2024 nyo? Patuloy po tayong nakaduktong sa Panginoon. Attach, abide. Sumunod tayo sa Kanya. Para sabi ng Panginoon, pagkahiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Magiging tuyot kayo. Sabi doon sa verse 6, sabi niya,
Sabi niya dyan, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and man gathered them and cast them into the fire, and they are burned. So ano nangyayari? Pagka tayo hiwalay sa puno, matutuyo at matutuyo ka. Gusto mong pagpalain ka for 2024? Patuloy kang to abide in Him. Ito yung sikreto for, ito yung susi. Verse 7, guhitan nyo to. But if you abide in me, sabi niya dyan, and my words abide in you. Sabi niya dyan, whatever, sabi niya, what shall, in you ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Tingnan niyo po sa Tagalog, napakaganda po sa Tagalog niya. Kunin ko lang po sa Tagalog, ha, mga kapatid. Ito. Ito po sa Tagalog. Ito. Sabi ko po sa Tagalog. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siya'y magbubunga ng masagana. So iba masagana, manatili tayo sa Panginoon. Ang sabi diyan, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At sabi sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo. At itatapon na gaya ng sanga. At ganon, mga sangang itinapon ay iahagi sa apoy at susunugin. At sinusunog. At ito, ang pinakamaganda ang verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at ang anyo at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang anumang nais nyo at ibibigay ko sa inyo. Wow! Ano yung susi for 2024? Kanina po, ang pinamention natin, Joshua 1:8. Guhitan nyo. Ipaskill nyo yun doon sa ref nyo. I-print nyo. Ano yung This book of the law shall not depart out of thy mouth. Meditate it day and night. And observe what is written in it. Ano man nakasulat, sunod lang. Ang sabi niya, magkakaroon kayo ng masigabong at masaganang bagong taon. You will have a prosperous and a successful New Year. Sabi sa verse 7 naman ito, sa verse 15, John 15, iguhitan nyo na rin. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking salita'y mananatili sa inyo, ano man ang hilingin nyo, ito'y ipagkakaloob ko sa inyo. Amen ba? Amen ba? Kapatid? So, napakasarap na panghawakan ng mga bagay nito. Alam nyo, again, I have to, shorten ko na. But again, just to emphasize, we have to focus on eternal, sabi niya, on eternal things, not on the temporal. Mga kapatid, ito, patotoo ko lang po sa inyo, na bago po matapos. Noong Thursday, we had a service, kasama ko si Elder at ilang mga kapatiran natin, doon sa lola ni JM. I was there, nung time na yon, ay narinig ko po yung patotoo, at ito yung patotoo na Tingnan niyo po, yung lola po ni JM, si Nanay Shoni, tala. Si Nanay Shoni po ay medyo dumanas ng konting hirap bago po siya kinuha ng Panginoon. Ang tanong nga po sa kanya, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Until sabi ni Carol, yung isa sa kanyang mga anak, Mami, kasi nasa katawan lupa tayo. Talagang tumatanda, 79 years old po talagang dadanas tayo ng ganyan. Pero huwag kang mag-alala. Pagdating natin dun sa Panginoon, okay na tayo. Pero ito mga kapatid, amazing dito ay bilang isang tayo na mananampalataya. Alam nyo, mabigat sa atin na mawalan ng mahal sa buhay. Di ba? Tama po yun. Pero alam nyo, yung kaaliwan natin ay yung bang panandalian lang yun. Tingnan nyo po yung nung kanyang anak na si Carol. Sabi ng Mami, basta ang tiyak tayo langit
Natatandaan nyo ba, Mami? Yun po yung ano niya. Natatandaan nyo pa? Oo naman, 79 years old. Di ba magkasabay pa tayong tumanggap? Ang galing. September 22, 1985. Minensyon pa yung date na tinanggap. Ano? Sabi niya, sabi nung anak, no, Mami, tiyak ha. So, makikita. Alam niyo, makikita. Kaya, alam niyo, nung nakita niya na nahihirapan, yung nanay niya, sabi niya, Lord, kung mahirapan lang si Mama, kunin mo lang, okay lang. Kasi mas maginhawa siya, kapiling mo. Mga kapatid, ang sarap na makita o marinig ito sa isang anak na mayroong assurance yung kanyang nanay na makikita at maluwag para sa kanya na ibinigay na yung nanay niya sa Panginoon dahil alam niya mas mabuti, mas magiging maganda ang kalalagayan niya. Alam niyo saan siya nakatingin? Hindi sa temporal na bagay, sa eternal. Alam niya makikita silang muli. Kaya mga kapatid, ito lang ang sa atin. Ano man na maging sitwasyon natin sa buhay na ito, para atin yung tingnan ng Panginoon. May mga bagay ba nangyayari? Minsan dumarating sa ating pagsubok, nahihirapan na tayo. Mga kapatid, tawag lang, kapit lang, kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Dahil kailanman, ang Diyos ay mahal na mahal tayo. Tandaan niyo po yun. For 2024, mga kapatid, isipin niyo parati, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano man ang kalalagayan natin, basta bumalik tayo sa Panginoon, gusto ng Diyos pagpalain tayo for year 2024. Sino na lang po yung hindi mag-ano sa atin? Sino na lang yung, ano na lang yung pipigil sa mga pagpapala? Tayo. Consider your ways. Tingnan niyo po kung anong ginagawa natin para maging pagpapala po tayo sa ating kapwa at sa Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, maraming pong salamat for the message that you have given to us. Salamat po, dakilang Diyos, na pinarealize sa amin na mga lahat ng bagay na nang mangyayari for 2024, Panginoon. Alam namin hawak niyo. At tulungan mo kami na sa tuwi na ay panghawakan ang inyong mga pangako at kami manatili sa inyo at ang inyong salita ay manatili sa amin at ito po'y masunod namin. At alam namin, dakilang Diyos, ay gusto niyo po kami pagpalain sa year na ito at alam namin, dakilang Ama, marami pa po kayong ipapagawa sa amin for this year 2024 para sa inyo pong for your ministry and for your glory, O God. At alam ko po na ang bawat isa sa amin, hayaan niyo pong maging committed kami sa inyo para, Panginoon, maging kagamit-gamit kami sa inyong gawain. Again, Father, thank you so much for this year. Thank you for all the blessing. And we expect, Panginoon, continuously sa inyong mga pagpapala at biyaya na panghahawakan namin for 2024 because of the promises that we can claim, your presence, your protection, your provision, even the peace of mind that passeth all understanding, and also the place that we will be with you forever and ever in heaven. Thank you again, Father, for all of this. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po.